Kung naghahanap kayo ng White Sand Beach, dito na kayo sa may Cavite. Ito yung tinatawag nilang White Sand Beach area ng Cavite or Boracay de Cavite. And alam nyo ba kung saan nyo to matatagpuan? Dito lang siya sa may Ternate. So ito guys, yung papuntang dun sa beach area. So, if let's say taga Maynila kayo, maybe around almost 2 hours yung biyahe nyo papunta dito sa Boracay de Cavite or what they call Katungkulan Beach. Katungkulan Beach kasi located siya dito sa Marine Base. So, kung di nyo alam saan yung Marine Base, pwede nyo naman siyang isearch sa Google Map. Makikita nyo na agad-agad siya. And then, maganda yung dadaanan yung place. Marami siyang bundok. Bundok siya at tas marami siyang puno. So, habang bumabiyahe kayo, relaxing din yung feeling nyo. So, pag malapit na kayo, makikita nyo naman merong signage. Yung pakaliwa na yan, yung papuntang mayroong tunnel. And then, dire-diretso lang kayo. And as you can see, plano na ata nilang maglagay ng gate papasok doon sa Marine Base area. So, pagpasok nyo dyan sa may area na yan, medyo malayo-layo pa rin guys. Siguro mga ilang minutes pa ang lalakbayin nyo. And as you can see, marami pa rin mga puno. Meron din nakita kaming mga unggoy dyan. And ito na yung area ng mga Marines or ng mga sundalo. So, may makikita kayong naglalakad, nagja-jogging, and then meron naka-gear, something like that. So, yan, meron silang, I don't know ang tawag dyan, dispatch area. Basta ganun, may area pang, meron din mga military. Pero, kaya so, safe na safe yung pagpunta nyo dyan, guys. And, agahan nyo palang pagpunta kasi, first come, first serve. So, yung iba, nakita ko around mostly 5 a.m. pa nandyan na sila. Yan. So, wala silang page na pwede kayong magpa-reserve. So, ang gagawin is like, pupunta talaga direkta dyan sa area na yan. The earlier, the better. Para makapasok kayo agad. And aside from that, ang alam ko is, pag may activity yung mga Marines, or may activity sila dyan sa area, hindi sila nagpapapasok. So, minsan, sortihan. So, yung time ng video niya to is during summer. And luckily, wala silang activity. So, nakapasok po tayo dito at nakapunta dyan sa beach area nila. As you can see, mahaba na yung sinasabi ko at di wala pa rin tayo dun sa entrance nila. Kasi nga, from that main gate na nakita natin, malayo-layo pa siya, friends. Siguro nasa around 10 minutes. Mga ganun siguro yung biyahe. So, sadyain talaga siya. It means kailangan niya talaga ng may sasakyan. Either naka-motor or naka-4 wheels kayo. Kasi nga, malayo. At saka walang dadaan na bus or jeep sa area na yan. Kasi looban talaga siya. And then, hindi pala libre yung entrance dito, guys. So, meron siyang entrance fee na kailangan yung bayaran. Nasa 150 per head. And then, meron siyang na-charge kami ng 300 parang miscellaneous. And yung cottage is nasa 500 pesos. And sa cottage din, yun, limited lang yung cottage. So, pag wala kayong cottage is na lang kayo set up sa area. Alam ko perang meron silang pinaparentahan na chairs and tables. So, mas better kung meron kayong sariling dala. Syempre, additional cost din yun, di ba? And then, pagdating nyo dun sa my gate, hindi agad kayo makakapasok kasi nga may pila, tas meron pa kayong pipila pa na form. Lahat ng nasa kasama nyo is ililista nyo yung pangalan niya. So, tas mag-iiwan kayo ng ID and then bayad. Then, yun, pwede na kayong papasukin kung meron pang available slots. So, kaya guys, as I said, kailangan nyo talagang agahan. Siguro yung iba nasa 4 a.m. or 5 a.m. nandun na. Kung gusto nyo talaga dyan. Pero may mga alternative naman na beach sa area na yan. Pero mas gusto ko to kasi as you can see, mamaya sa video is maganda talaga yung sand niya. And then, yung time na to, during summer, walang mga salabay or jellyfish. Unlike dun sa other area ng Ternate na napakadaming mga salabay, di ba?
So, kahit medyo mahaba-haba yung biyahe, as you can see, napakaganda naman ng scenery. So, napaka-relaxing. Pwede din kayo mag-stop over dyan sa gilid-gilid. Meron dyan mga unggoy kung gusto nyo mag-interact. Pero, bawal ata silang pakainin. So, ayan. Ayan, kita nyo na. So, para pasok na tayo. Hindi pa talaga ito yung main gate. Dito lang yung area kung saan yung registration. Yan. Dumating kami siguro na sa around 6 na. Marami na nakapila. So, mostly nakasasakyan sila. Meron ding nakamotor. Yan. Binidyo ko lang yan siya. Kung mababasa nyo yung ano ng mga Marines. Kineso. Yan. So, ito ang Marine Barracks Gregorio Lim sa May Ternate, Cavite. Tapos, meron dyan, ito yan. Di ko alam yan ata yung parang sinaunang kanyon. Nandyan yan sa may harap ng kanilang gate. At ito na nga, as you can see, napakaganda friend ng area niya. Diba? Kung wala pa kayong budget pang Boracay, dito na muna tayo mag-feeling Boracay. Ito nga tawag nila is Boracay de Cavite kasi nga white sand siya. Although hindi ganun kapino yung sun niya compare sa Boracay. Pero pwede na rin, diba? Sa entrance, yung kaninang nakita nyo, medyo may mga ilang minutes pa rin ulit papasok. Pero bawal siyang videohan kasi may nakalagay dun. Bawal ang recording. Dito lang sa area na to, pwede kayong mag-record. Yan. So, yan yung kanyang beach area. And then, kung wala kayong mga dalang food, don't worry. Meron silang sariling store na pwede nyong pagbilhan ng pagkain nyo. Pero I suggest mas better kung madami kayo. Magdala na lang kayo ng sariling food nyo. Meron din siyang area kung saan kayo pwede magluto or mag-ihaw-ihaw. Then, may area dyan kung saan may mga lababo. So, pwede kayo maghugas dyan. And then, napansin ko lang, may tubig naman the whole day except ng around 4 p.m. siguro. Medyo humina na siya and then totally wala ng tubig after that. So, kung magbabanlaw kayo, I suggest magbanlaw na kayo ng maaga or mag-igip kayo ng tubig habang nandyan kayo para meron kayong tubig pagbanlaw. So, yun guys, yung lang may share ko. Yan lang yung experience ko dito sa ating Boracay de Cavite area. Overall, I'm so happy dito sa lugar na to. And babalik talaga kami. Pero, maganda lang daw dito is during summer. So, pag papasok na yung amihan, catch basin kasi siya. So, yung mga tubig is, alam mo na, mapupunta dyan sa area na yan. And then, yun pa pala, kung gusto nyong kumain, dito na kayo sa Hungry Resto. Mga Filipino food siya. Sulit naman yung bayad nyo at saka masarap yung kanilang food. So, after namin sa beach, umuwi na kami, inabutan na kami ng around 6. Kumain muna kami dito and then dire-diretso ng uwi. So, yun guys. See you on next trip. Bye-bye!